So, hello. Ito nga pala yung gawa naming UI. Kasama ko si Kuya Arce Calmada. Ginawa namin siya from scratch. Ginawa ko muna siyang wireframe para sa clarity tsaka focus. Kasi ang wireframe, yun yung nagbibigay ng malinaw na visual representation ng layout at functionality ng isang page. Tsaka nakakatulong ito para ma-focus sa structure ng design bago mag-dive sa ibang detalye ng mga aesthetics. Tsaka isa pa, makakasave ka ng time tsaka resources dahil yung wireframe, isa siyang low cost at low effort na paraan para makapag-experiment sa iba't ibang layout options. Nakakatipid ito ng oras at resources dahil hindi na kailangan mag-create ng mga high fidelity designs para lang makita kung ano yung gagana o kaya ano yung hindi. So yung second, yung visual perception. Green and brown yung pinili kong kulay dito na gradient style sa kasi dito sa kulay na green color, nagpo-promote siya ng mas more safe notion, unlike sa ibang kulay tulad ni red na ang tina-transmit niya yung mga danger o kaya warning. Kaya mas maganda rin na pumili ka ng mga right colors. Tsaka yung design ng aking mobile banking app ay gumagamit ng simple tsaka yung simpleng wireframe na may green tsaka brown na kaya ng sabi ko kanina na gradient color scheme. Pinili ko tong kulay na to para magbigay ng ng sariwa at natural na pakiramdam. Parang nagpapahiwatig siya ng kalikasan tsaka stability. So simulan natin sa sign up interface. Dito yung user ay makakapag-register ng kanilang account sa pamamagitan ng paglalagay ng username, password, email at pag-click sa register button. Simple lang tsaka madaling sundan ang proseso ng pag-sign up upang masigurado na kahit sino ay kayang gamitin tong app na walang kahirap-hirap. So punta naman tayo dito sa isang UI. So ito po yung Touch ID, login ng through fingerprint para mas mabilis tsaka mas secure na pag-login. Meron tayong Touch ID feature kung saan yung mga user ay maaari mag-login gamit ang kanilang fingerprint. Hindi na nila kailangan mag-alala tungkol sa pag-alala ng password dahil isang tapik lang ng kanilang daliri makakapasok na sila sa kanilang account. Pabor to lalo na sa mga matatandang may hina yung kanilang memory, yung lagi nila nakakalimutan yung password, katulad ko na kahit kaka-create ko lang ng bagong password ngayon, kinabukasan nakalimutan ko na, kaya maya makakalimutan ko agad. So pabor to para sa mga ganong makakalimutin. So dito dito naman tayo sa profile UI. Yun, kapag nakapasok na yung user, makikita nila ang profile UI na to. Dito nakalagay yung pangalan ng user, mga buttons para sa home, my account, transfers, payments, receipts, password at tsaka logout. Yung mga button na to nagbibigay ng madaling access sa iba't ibang bahagi ng application. So next, itong my account settings. So dito sa my account, makikita ng user ang kanilang personal na impormasyon tulad ng pangalan, account number, account type at balance. Dito mabilis nilang makikita yung status ng kanilang account, tsaka malaman ng kanilang kasalukuyang pondo ngayon. So dito naman sa receipts and interface, receipts interface naman ipinapakita dito yung lahat ng payments at transfers na ginawa ng user. Madali nilang makikita ang history ng kanilang mga transactions para magkaroon ng malinaw na record ng kanilang financial activities.
So kung ano, ayun, makakalimutin ka, ayun, may mga receipts tayo na naka-record para just in case na gusto mong i-take notes yung mga ginagawa mo, mga binabayaran mo, madali mo makikita, madali kang makakakwenta. Ayan, kapag lalo na kapag financially unstable kayo, tsaka hindi nyo alam kung saan ba napupunta yung mga pera nyo. Ayun, malaking tulong tong receipts interface para makita kung saan ba pumupunta yung mga pera at mga binabayaran nyo. So dito naman tayo sa sa QR code scan. So isa pang feature na ipinagmamalaki natin yung QR code scan, kasi alam naman natin yan. Lahat naman siguro tayo may GCash, di ba? Napaka-convenient talaga nitong QR code scan na to. Kasi sa pamamagitan nito, pwedeng mag-scan ng user ng QR codes para mas maging madali tsaka mabilis yung transaction natin. Hindi na nila kailangan pang mag-input ng mga detalye ng manual. Dito, isang scan lang, tapos na yung transaction. Ganun ka-convenient yung QR code scan. So, dito sa sign, gumawa ulit ako ng sign of interface. Meron din para sa mga bagong user. Ayun, katulad kanina, pwede ka dito mag-create ng bagong account para sa pamamagitan ng pag-fill out ng mga detalye mo, username, password, email, mga simple na proseso na dinisenyo para may user friendly at accessible sa lahat. Tapos ito yung last, privacy choices interface. Importante rin sa atin ng privacy ng mga user, kaya meron tayong privacy choices. Kasi dito makakapag-set yung user, hindi pala tayo, makakapag-set yung user, yung gagamit ng app, ng kanilang privacy preference. So nagbibigay ito ng control sa kanila kung paano gagamitin ng kanilang data at kung sino yung makakakita nito. Kaya isa ring magandang interface to sa mobile banking. So yun lang po. Thank you.